Magandang araw po sa inyo mga ka-good vibes. Ito naman tayo, no? Dahil sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, no? Naisipan ko ka-good vibes na magtanim na naman ng halaman, no? Yung ating pakikinabangan. So, ang ating itatanim ngayon ka-good vibes, ito po yung kamatis, no? Kasi nga talagang gustong-gusto ko to kasi daw maraming paggagamitan natin ito sa mga tinula, sa mga gisa-gisa, no? Lalo na pertinent sa mga gulay at higit sa lahat kung talagang nagkikrib ka na magsalad, no? Ito, pinaka-base lang to, sausaw lang natin to sa asin, pwede na, no? Kumbaga, pwede natin pangtawid sa gutom to. Kaya dito, minabuti kong gumamit ng mga recycle materials, no? Like plastic. At itong Wilkins na to na nakita nyo dito sa aking vlog, ito po binili ko sa galing ako ng linggo yon ng umaga, no. That time talagang pinagpalad tayo kasi gawa ng kagaling ako simbahan, pero dati naghahanap pa ako ng ganyan, no, Wilkins na 6 liters. So the moment na paglabas ko sa simbahan doon sa eskinita, no, natatagos ako. Tamang-tama din na mayroon akong nakasalubong na mama, no, na tapos na itanong ko, bit to 7 piraso to, no. So, ma, ano ba yan? Binibenta mo ba yan? Sabi ko sa kanya, sabi ko, opo. Sabi ko, magkano po ba ang bawat isa? Sabi ng mama, 2 piso. Kaya, that time, parang medyo nahabag na din ako, no, kahit maliit na bagay lang to. So, binigay ko yung 20 pesos. Kaya hindi ko na hiningi yung sukli, no? Keep the change na lang. Kaya dito guys, yun, no? Pinakita ko sa inyo yung stem, no? Dapat ingat din tayo pag replanting nito kasi gawa ng maliliit pa ang ating mga punla. Pero minabuti ko na din na yung lagayan natin nito para ko lagyan ng halaman, lahat ng mga organic, no, na patapon natin, no, lahat ng mga balat na gulay, inipon ko talaga yon, mga kanin-kanin, nilagay ko dyan sa Wilkins na yan, no, para kahit papaano, biodegradable kasi yon na talagang nadidissolve siya, no, nagiging composite siya at nagiging pataba, kaya nilagay ko dyan. Kaya kahit nasa minsan pag nagluluto ako ng bigas, no, paghuhugas ako ng bigas, yun, nilalagay ko din dyan, binubuhos ko. Sa katunayan nga, no, itong ginagawa ko kasi mga ka-good vibes, ito yung tinatawag na urban farming, no. Kasi nga, alam mo naman, dito tayo sa urban area na kung saan wala tayong mapagtaniman o kaya wala tayong tinatawag na lupa na bakante, no, na not likewise doon sa probinsya na mas malawak yung talagang tataniman. Dito talagang yung lupa mo kasya lang ng sa bahay mo. Kung mayroon ng bakanting kunti, ito po yung car park. Sa ngayon yung car park natin, hindi na po natin malalagyan ng halaman gawa ng ito'y simentado at mayroong takip na. So minabuti kong napag-isipan ko at natanto ko na pwede pala ako magtanim ng mga gulay-gulay gaya nito, kamatis, pitsay doon sa taas ng aking bubong, no, kasi nga mayroon akong area doon na almost 5 meters by 5 meters. Tapos nilagyan ko ng siya, no, parang divider, kaya doon ko ilalagay ito. So for a meantime, kasi nga maliliit pa itong punla natin ng kamatis, ilalagay ko muna to sa mga paso. Nilalagay ko sa pasong maliliit. Yung maliliit na paso gaya nito, isa lang nilagay ko dyan kasi nga tinatry ko din siya kasi nga the moment na lumaki to, parang alanganin kasi yung soil niya, no, baka hindi talaga maka-promote siya, no, o maka-yield ng yung bunga kasi nga kunti lang yung baka kapusin yung soil niya, no. Kaya minabuti kong mag-try muna ng tig-iisa nito.
Kaya doon naman sa Wilkins, ang nilagay ko 2 kamatis din, no. Para at least makikita nyo naman yan, no, sa vlog ko na to. Oh. Ayan, yan yun, yung 2. Tapos after replanting, binuhusan ko muna ng tubig, no, para kahit papaano hindi siya ma-dehydrate. Kailangan hydrated talaga, at para kahit papaano yung transition niya ng pagpunla doon sa nilipatan, para maging komportable naman ang ating kamatis, mga ka-good vibes, no. Kahit nasa bayang halaman sila, pero they deserve, no, na ingatan din natin sila, no, kasi nga after all, tayo naman makikinabang nito, no, kung ano ang aruga natin ibibigay sa kanila. Talagang makikita din natin after na ito yung kunwari makaharvest na tayo nito, o ito yung pag-suma total ng hardship natin kung paano natin, kasi nga nung na-experience ko to, mga ka-good vibes, no, nung nagtanim ako ng pitsay, talagang nung the moment na sumibol na siya, parang maganda yung hatid, no, parang maganda ang good vibes, lalo nang nilipat ko. Tapos nung nakita kong sumisibol na sila, tapos karoon na ng 4 na dahon, mataba, sus, napakaganda tingnan, at saka maganda yung feelings din. Hanggang ngayon kinabangan ko yung pitsay. Nakikita mo nyo naman sa mga vlog ko na mayroon akong pitsay na pinaghalo, galing yan sa maliit nating farm, no. Farm ng tawag kunti lang naman, no, napaka-social, no. Kaya ito, ilalagay ko lang to sa lilim, no, na after 3 to 4 days, doon muna pagsamantala sa lilim, kasi nga mahirap naman ilalagay natin. Grabing init ngayon dito sa amin, talagang parang kulob na kulob, kaya minabuti kong ilalagay itong mga pasong ito doon sa ilalim ng gilid ng pader ko, no, na kung saan malilim siya. Kaya ayan, no, bit ko para kahit papaano pagdating ng oras na maka-roots na siya, pwede na natin ilipas niya after 5 days, no. So titingnan natin, guys, abangan natin kung anong resulta nito, no, kasi ito for trial and error tong ginagawa ko to, no, kasi wala namang imposible kung try natin, no. Kaya hanggang may buhay, may pag-asa, no. Kaya magtanim tayo hanggat maaari, no. Napakagandang tingnan, at higit sa lahat, tayo din makikinabang. So abangan nyo, mga ka-good vibes, ang susunod natin. Itong dala-dala ko ngayon, ito po yung ating mga extra, no, na kung sakaling hindi man pala rin mabuhay yung iba, mayroon tayong pang palit. Bye bye.